Ang isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay mas lalong pinalago at pinalakas sa paglipas ng mga taon. Ngayon, ang relasyon na ito ay nabuksan sa isang mahalagang katangian ng pakikipagtulungan na sumasaklaw sa maraming mga lugar, mula sa kalakalan at turismo sa advokasya at diplomasya. Ito ay isang pakikipag-ugnayan na hindi lamang tungkol sa politika o ekonomiya, naaayon din sa mga tao, at ang mga pagbabahagi ng mga mahahalagang kaugalian at tradisyon, tungo sa pantay-pantay na paggalang at kagandahang loob. At gayon pa man ang nakakaintrigang relasyon ay madalas na nababanggit, maging ng mga bihasa sa ugnayang pandaigdig. Kaya bakit sobrang pinapahalagahan ng Israel ang kanyang kaugnayan sa Pilipinas? Ano ang mga kadahilanan kung bakit napaka-espesyal ng ugnayan na ito at natatangi? At kung paano ito ay umuusbong sa paglipas ng panahon? Ang mga kasagutan sa mga katanungan na ito ay malayo sa simpleng sagot, at kinakailangan ng mga ito na halukayin ang mga talaan ng kasaysayan upang matuklasan ang mga magkakaiba nitong kultural at pananaw, at upang maunawaan ang mga geopolitikal na katotohanan na nagtatakda ng relasyon na ito. Ito ay isang kaakit-akit na paglalakbay tungo sa pagbibigay liwanag sa nakaraan, at isa sa nag-aalok sa karamihan ng isang natatanging pananaw sa bansa, gaano man sila magkakaiba, maaaring magsama-sama sa diwa ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Kaya't samahan niyo ako at ating alamin ang mga kadahilanan kung bakit sobrang napaka-importante ang bansang Pilipinas sa bansang Israel. Naiisip mo ba kung bakit ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa mundo? Kagaya na lang ang mahalagang papel nito sa bansang Israel, isang bagay na sumasagi sa ating kaisipan kapag naiisip mo ang mga internasyonal na relasyon ng bansa. Gayunpaman ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, na nakatuon sa pamamagitan ng libu-libong milya ay hindi lamang nakakamangha, meron din malalim na ugnayan at kasaysayan. Ang Pilipinas at Israel, dalawang bansa na may natatanging kultura at kasaysayan, ay nagbabahagi ng isang hindi malilimutang relasyon na nabuo sa loob ng mga dekadang taon. Kung saan ito ay isang koneksyon ng dalawang bansa upang magtulungan sa tumataas na kaguluhan noong panahon ng World War II, noon ang Pilipinas, sa ilalim ng presidente na si Manuel L. Quezon, binuksan ang pintuan sa pagtulong nito sa bansang Israel at malugod na tinanggap sa ating mga kamay ang mga Jewish refugee fleeing sa panahon ng horrors of the Holocaust. Kung saan nilikha nito ng sangkatauhan at katapangan na pinagtibay ng panahon. Ang Israel at Pilipinas ay may napaka-espesyal na relasyon, at hindi masyadong pinag-uusapan nito ng karamihan. Ang Pilipinas, sa kabila ng pagiging magkalayo nito sa mundo, na pinaghihiwalay ng heograpiya at kultura, ay may makasaysayan at kahangahangang relasyon. Ang kanilang relasyon ay malalim at makabuluhan, sa kabila ng lahat lumalabas na isa sa mga hindi mapapantayang relasyon ang mayroon nito. At ang uri ng internasyonal na pagkakaibigan na pinag-uusapan sa ngayon ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, seguridad, o pamumuhunan. Ang mga ito ay itinatag at pinagtibay ng higit pang kakaiba. Nagugat ito sa isang ibinahagi ng kasaysayan, pakikibaka at kaligtasan ng buhay kung saan ang mga sandaling iyon ang pakikipag-ugnayan sa mga oras na iyon ay higit pa sa desperadong kinakailangan. Sa pagsimula, ang relasyong ito ay nagsimula noong 1930s. Ito ay isang madilim na panahon sa kasaysayan ng mundo, lalo na sa Europa. At ang Semitism ay isa sa mga nangunguna, at ang mga Hudyo ay pinag-uusig noon. Ang mga bansa sa buong mundo ay nagsara ng kanilang mga pinto sa mga desperadong taong ito. Ngunit dapat ding malaman na ang mga Hudyo mismo ay pinatalsik mula sa buong mundo. Sa simula ng ika-20 siglo, ang ilang sa mga ito ay ipinatapon ng mga awtoridad ng Ottoman noong unang digmaang pandaigdig. Noong 1933, nagsimula ang pag-uusig ng Nazi ng Germany sa isang boycott ng Nazi sa mga negosyanteng Hudyo, at pagkatapos, gaya ng alam ng iba sa kasaysayan. So ano na ang sumunod na nangyari? Pagsapit ng 1940, ang tinatawag na June Deportation, na isinagawa ng Soviet Union noong Hunyo at Hulyo taong 1940, bilang ang ika-4 at ika-5 grupo ng malawakang pagpapatapo ng mga mamamayang Polish,
mula sa sinakop ng Sobyet ng silangang Poland, kung saan nakasentro din ang pagpapahuli sa mga 65,000 na Polish Jews na tumakas mula sa bahagi ng Poland na sinakop ng Aleman. Kaliwat kanan ang pagpapalaya sa mga ito, ngunit ang punot dulo ng kwento ngayon ay hindi kabilang sa mga pagpapatalsik ng mga ito, kundi sa kung ano ang nangyari sa kabilang ibayo ng mundo sa nakatuon sa bansang Pilipinas, kung saan may mga kakaibang pangyayari na naganap. Sa pamamahala ng Pangulong si Manuel L. Quezon, ay gumawa ng isang pambihirang desisyon mula sa pagpapasulong sa panahon nito. Sa kabila ng pagharap sa oposisyon, nagpatupad siya ng isang patakaran na magpapahintulot sa mga Hudyo na refugee na makahanap ng santuaryo sa Pilipinas. Hindi lang niya binigyan ng kanlungan ang mga ito, nag-alok din siya sa kanila ng panibagong matitirhan at masisilungan para sa panibagong buhay. At ito ang mga mamamayan na tumakas mula sa pinakamadilim na panahon, at narito ang bukod-tanging nag-iisang bansa na tumulong, at mismo sa ilalim ng kolonyal na paghahari ng Amerika na nag-aabot ng tulong, at hindi ito isang madaling desisyon. Ang oposisyong kanyang kinakaharap ay medyo mahigpit. Pinuna siya ng kanyang mga kaaway sa pagpapapasok sa mga Hudyo ng komunista, at maging ang kanyang mga kaalyado sa politika ay pinagsabihan siya dahil dito. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, si Pangulong Manuel L. Quezon ay nag-abot din ng pakikiramay sa mga Jews na hindi pinalad. Ang pagiging Katoliko, na siya ring pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas ngayon, ang siyang nagtulak sa kanya ng ilang taon upang ipaglaban ang pagpasok ng 10,000 Hudyo mula sa Alemanya at Austria papunta sa Pilipinas. Ginamit ng kanyang mga oposisyon ang ideyang ito sa kanilang kalamangan sa pamamagitan ng pagtawag sa mga Hudyo na komunista at sinasabing gusto nilang kontrolin ang mundo. Mahihirapan din daw ang Pilipinas na pamahalaan ang logistics, at dagdag pa rito, ang pagbaluktot ng ilang kalaban sa mga isyu na inaakusahan si Pangulong Manuel L. Quezon sa hindi pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka habang nag-aalok ng lupa sa mga Hudyo na refugee sa Pilipinas. Ngunit ang nakakagulat dito, laban sa lahat na pwedeng maging posibilidad nito, kung saan si Pangulong Manuel L. Quezon ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga visa sa 10,000 na Alemanya at Austrian na Jews. Gayunpaman, sa bilang na yun, 1,200 lamang ang nakarating sa Pilipinas. Tinukoy ng ilang analyst ang katotohanan na ang Pilipinas ay sinalakay ng mga Hapones. At ang totoo nito, wala talagang anumang mga natamo sa ekonomiya o pabor sa politika sa labanan. Ginawa niya ito dahil naniniwala siyang ito ang nararapat gawin. Hindi pa man ganap na malayang bansa ang Pilipinas, ginamit ni Quezon ang kapangyarihang taglay niya para magkaroon ng moral na paninindigan. Ang desisyong ito ay hindi lamang nagligtas ng mga buhay, inilatag din ito ang unang bato sa pundasyon ng isang pagkakaibigan na tumagal ng ilang taon at hanggang ngayon. Ang maagang pagkilos na ito ng humanitarian aid ay isang mahalagang sandali sa ugnayan ng Pilipinas at Israel sa pagitan ng mga Pilipino at Hudyo. Ipinakita nito na kahit nahaharap sa malalaking hamon, handa ang Pilipinas na gawin ang tama. Nagtakda ito ng pundasyon para sa isang pagkakaibigan na sa kalaunan ay lumalawak sa mas makabuluhang mga aksyon, kung saan ang higit na pagpapatibay sa ugnayan at pagitan ng dalawang bansa ay nakatuon sa pagtutulungan. Ngunit maaaring mahikayat sa katotohanan na ito at tiyakin ang mga sandali ng kanilang relasyon. Ang kasaysayan ay nagpatuloy habang ang Pilipinas ay naging isang malaking kaalyado ng Israel. Noong 1947, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang malaking boto ang lumabas mula sa United Nations, kung saan ang mundo noong panahong iyon ay tumitingin sa usapin ng Palestine, isang teritoryo na nasa ilalim ng kontrol ng Britanya. Ang iminungkahing plano ay hatiin ang Palestine sa magkahiwalay na estadong Hudyo at Arabo. Ang panukalang ito, na kilala bilang United Nations Partition Plan for Palestine o Resolution 181, ay isang pinagtatalunang issue. Nakatakda para sa entablado, at ang higit pang mataas na pusta nito. Kung maipasa ang resolusyon, hahantong ito sa pagtatatag ng Estado ng Israel. Gayunpaman, ang pagkuha ng mga sapat na boto sa mga bansa para sa pagsang-ayon nito ay isang mahirap at malaking gawain para sa bansa. Ngunit pagdating ng araw na iyon sa halos 58 na miyembro ng UN noong panahong iyon, 33 ang bumoto ng pabor, 13 ang tutol at 10 ang nag-abstain. Ngunit ang lumabas na pinaka-nakakagulat ay bumoto ang Pilipinas pabor sa pagtatatag ng Estado ng Israel. Ang Pilipinas din ang tanging bansa sa Asya na bumoto pabor sa bansang ito.
Kaya maaari ang tanong ng karamihan, bakit ito napakamahalaga sa bansa? Dahil ang boto na yun ay ang tanging isang huling tawag para pumasa. Kung sakaling naiba ang boto ng Pilipinas, hindi sana maabot ang mayorya na kailangan para maipasa ang resolusyon na iyon. O sa madaling salita, ang boto ng Pilipinas ang naging tipping point. Maaaring hindi na itatag ang Israel kung hindi dahil sa napakahalagang pagsang-ayon mula sa Pilipinas. Kaya sa isang tunay na kahulugan, ang kinabukasan ng isang buong bansa ay nakasalalay sa mga balikat ng nag-iisang boto na ito. Ang mga naunang aksyon ni Pangulong Quezon at pagkatapos ng Pilipinas, ay nagpatunay na isang matatag na relasyon ng mga bansa. Ang Pilipinas, bilang isa sa iilang bansa sa Asya na nagtatag ng ganap na relasyong diplomatiko sa Israel, ay may kakaibang posisyon. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay humantong sa maraming mga opisyal na pagbisita at mga kasunduan sa kooperatiba na nagpapatibay sa kanilang pampulitikang ugnayan. Sa ekonomiya, ang ugnayan ng Pilipinas at Israel ay isang patunay ng kapwa-benepisyo. Ang Israel ay isa sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Pilipinas na may malaking halaga ng mga kalakal at serbisyo na dumadaloy sa pagitan ng dalawang bansa. Ang teknolohikal na kahusayan ng Israel, partikular sa agrikultura at pamamahala ng tubig, ay lubos na hinahangad sa Pilipinas. Bilang kapalit, nag-aalok ang Pilipinas ng malaking merkado para sa mga produkto at teknolohiya ng Israel. Pagkatapos ay mayroong palitan ng kultura. Libu-libong manggagawang Pilipino ang naninirahan sa Israel, na nag-aambag sa ekonomiya at lipunan nito habang nagpapadala rin ng mga remittance pauwi. Ang mga manggagawang ito ay bumubuo ng isang tulay ng pakikipagkapwa-tao sa pagitan ng dalawang kultura, na nagpapatibay ng pagkakaunawaan at paggalang sa isa't isa. Huwag nating kalimutan na ang turismo ay gumaganap ng isang makabuluhang papel sa relasyon na ito. Taon-taon, libu-libong Pilipino ang bumibisita sa Israel para sa relihiyosong paglalakbay, at gayon din, bumibisita ang mga Israeli sa Pilipinas para sa malinis nitong mga beach at makulay na kultura. Bukod dito, nariyan ang aspeto ng mga nakabahaging halaga. Parehong pinahahalagahan ng dalawang bansa ang demokrasya, kalayaan, at karapatang pantao. Ang mga ibinahaging mithiin na ito ang bumubuo sa pundasyon ng kanilang relasyon at may mahalagang bahagi sa kanilang patuloy na alyansa. At hindi lang ito sa national level sa individual na antas, maraming mga Israeli at Pilipino ang may mga personal na ugnayan, pagkakaibigan at pag-aasawa na nagbubuklod sa dalawang kultura sa pinakamaraming paraan ng tao. Tunay na kaakit-akit na makita kung paano ang mga ugnayang nabuo ng ilang dekada na ang nakalipas ay patuloy na nagkakaroon ng matinding epekto ngayon, hindi ba? Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na paalala lamang, kung nasisiyahan ka sa pag-aaral sa mga nakakaintriga na pandaigdigang koneksyon, tiyaking pindutin ang button na mag-subscribe para updated ka sa ating mga paparating pang mga bagong videos. At manatiling nakatutok para sa mas mapang-akit pang kasaysayan at paggalugad sa nakakamanghang mundong ating ginagalawan. Bumalik tayo sa ating paglalakbay. Ngayon, tuklasin natin kung ano ang hinaharap para sa natatanging relasyon na ito. Habang tinitingnan natin ang abot tanaw, ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay nakatakdang lumalawak sa paglipas ng panahon. Ang mga potensyal na lugar ng pakikipagtulungan ay malawak at iba-iba, na nag-aalok ng isang promising outlook para sa parehong mga bansa. Una, isaalang-alang natin na ang larangan ng teknolohiya ng bansa. Ang Israel na kilala bilang startup nation, ay naging nangungunang ilaw sa industriya ng tech sa loob ng maraming taon. Dahil sa mabilis na lumalagong digital na ekonomiya ng Pilipinas, may malinaw na pagkakataon para sa parehong mga bansa na magtulungan at mag-innovate ng sama-sama. Isipin ang mga posibilidad, mula sa mga makabagong solusyon sa cybersecurity hanggang sa pangunguna sa mga inobasyon ng teknolohiyang pangkalusugan, napakalaki ng potensyal para sa magkabahaging pagpapaunlad. Ngayon ibaling natin ang ating atensyon sa turismo. Habang lumuluwag ang mga paghihigpit sa paglalakbay at nagsisimulang magbukas muli ang mundo, lumalaki ang interes sa mga Israeli na tuklasin ang mayamang kultura at mga nakamamanghang tanawin ng Pilipinas. Bilang kapalit, ang mga Israeli at ang mainit at mabuting nitong pakikitungo at ang makasaysayang kahalagahan ng kanilang bansa ay maaaring makaakit ng higit pang mga Pilipinong turista.
Ang pagpapalitang ito ng mga turista ay hindi lamang makapagpapalakas ng ekonomiya, ngunit makapagpapaunlad din ng mas malalim na pagkakaunawaan at paggalang sa pagitan ng mga mamamayan ng dalawang bansang ito. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa edukasyon. Sa reputasyon ng Israel para sa mataas na kalidad na edukasyon, lalo na sa aghamat teknolohiya at sa Pilipinas na lumalagong populasyon ng kabataan, maaaring magkaroon ng malaking pagkakataon para sa pagpapalitan ng edukasyon at magkasanib na mga programa. Ito ay maaaring magbigay daan para sa isang bagong henerasyon ng mga leader, innovator at changemaker na nagdadala ng matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Panghuli, may potensyal para sa mas mataas na pakikipagtulungan sa politika habang nagbabago ang geopolitical landscape. Ang dalawang bansang ito, na nakatali sa iisang kasaysayan at paggalang sa isa't isa, ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa paghubog ng mga patakarang panrehiyon at pandaigdig. Ang kanilang magkasanib na boses ay maaaring umalingaw-ngaw ng mas malakas sa mga internasyonal na forum na nakakaimpluwensya sa mga desisyon na nakakaapekto hindi lamang sa kanilang mga bansa, maging sa buong mundo. Para sa hinaharap, mukhang talagang may pag-asa para sa dalawang bansang ito, hindi ba? Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa kung bakit ang Pilipinas ang nag-iisa at tanging bansa na pinapahalagahan ng bansang Israel sa mundo. Ito po ang iyong lingkod Absdil para sa bagong karunungan. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, paki-share na rin at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!